President Aquino today led the groundbreaking ceremony for the new Supreme Court complex that will be constructed in Fort Bonifacio, Taguig City. The president was joined by Chief Justice Maria Lourdes Sereno and other Supreme Court justices in laying the time capsule that signaled the start of the construction of the complex. In remarks during the occasion, the president urged the High Tribunal to speed up court proceedings, which he said have caused delays in the implementation of infrastructure projects. More details from Rocky Ignacio. President Aquino assures judicial reforms for speedy and fair justice in the country. The president led the groundbreaking of the future site court complex in Fort Bonifacio, Taguig City. Siyempre, naging posible ang lahat ito dahil sa maayos na pagpaplano at ugnayan ng ekutibo, hudikatura at lehislatura. Talaga naman pong makabuluhan ang ukusang ito dahil binubuksan ito ang bagong kabanata sa ating pag-uugnayan. At idagdag ko na rin, talagang tangan ninyo ang suporta ng ekutibo at lehislatura. Halimbawa nito, ang inaasahang higit na pagdoble ng inyong budget mula sa 12.66 billion noong 2010 patungong 25.89 billion pesos para sa 2016 na tiwala akong magagamit nyo upang mas mapaglikuran ang ating mga mamamayan. Patunay nga ang itatayong Supreme Court complex na ito na basta't may lehitimong pangangailangan, basta't makabuluhan ng patutunguhan, isasagad natin ang ating kakayahan upang tugunan ito. Sa ganito pong paraan, mapapatibay natin ang ating at magiging mas epektibo ang paglilikod sa ating mga boss ang sambayanang Pilipino. President Aquino is joined by Chief Justice Maria Lourdes Sereno. This is the first time that the Supreme Court will have their own building after 7 decades, a landmark in judicial history. Sa gabay naman ng italaga nating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kumpiyansa tayong isusulong niya ng gusto ang reforma sa inyong sangay sa mahabang panahong maglilingkod siya. At kung totoong may subspecialty kung paano na-delay ang mga proceedings, ang hudikatura naman ngayon talagang gumagawa ng paraan para labanan ito. Nariyan halimbawa ang inyong justisye. Tama mo ba? Justisye program. Ang automated hearings at e-courts para pabilisin ang pangangasiwa sa mga kaso. Pati na rin ang mga inisyatibang gaya ng e-subpoena sa ilalim ng ating Justice Zone na sinimulan kasama ng ating DILG at DOJ. The groundbreaking was preceded by a ceremonial contract to sell between the Supreme Court and the Basis Conversion and Development Authority or BCDA. The new facility is part of judicial modernization in the country. Moderno at dekalidad nga ho itong itatayong bagong complex ninyo at makabago ang makagamitang ilalagay dito. Pero para sa akin, ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang mga magtatrabaho rito. Lahat na magiging kasangkapan sa bago niyong gusali makakatulong sa pagtupad ng inyong mandato. Pero nasa sa inyo pa rin kung isusulong ninyo ang tama at makatwiran. Bilang mga inaasahang magtataguyod sa interes ng Pilipino, tanungin sana natin ng ating mga sarili, nagagawa ko ba ang tama para sa sambayanan? O may ginagawa lang ako para masabing tinutupad ko ang tungkulin ko? Itong gagawin ko, sigurado bang makakabuti para sa aking mga boss at totoo bang maghahatid ito ng katarungan? In the event, the President to members of the judiciary on the issue of government acquisition for major infrastructure projects. He said delays in the projects would mean a delay for public better benefits and services. Simple lang naman ang inaasahan ng ating mga boss mula sa ating mga lingkod bayan. Imbis na justice, isulong natin ang totoong justice. Kaya naman lulubusin ko na ang pagkakataong makaharap kayo ngayon at ilapit sa inyo ang isang usapin. Sa inyong mas aral sa batas, di po ba may batas tayong pagdating sa pagtatayo ng mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno? Kailangan merong deposito para sa milyar na lupang na-expropriate. Kapag nagawa ito ayon sa batas, dapat ay maglalabas agad ang korte ng writ of possession na nagsasabing ang gobyerno na ang may karapatang gumamit sa lupa at pwede nang ituloy ang proyekto. Ngayon po, ipinapaabot sa atin ang butihing Secretary Babe Singson ang isa sa mga dahilan ng aberya sa implementasyon ng ilang proyekto. Kahit rin nakapag-deposito na ang DPWH,
Ayon sa batas, di agad naglalabas ang korte ng writ of possession. May mga pagkakataong naantala pa ang mga proyekto dahil kailangan daw ng determination of just compensation. Idudulog ko po, sana agad natin matutukan ang paglalabas ng desisyon sa ganitong mga issue. Malinaw naman po sa batas ang karapatan ng gobyernong ituloy ang proyekto kahit hindi pa natatapos ang pagdinig ng korte sa usapin ng tamang kabayaran. Sa pagkakaunawa ko rin po, sinasabi ng batas na bawal sumailalim sa TRO ang mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. President Aquino also thanked the Supreme Court for giving justice on the death of Abra Congressman Chito Bersamin. At the same time, the President encourages them to carefully examine and assess big cases at the Supreme Court. Sandali na lang ho ang aking termino. Masasabi natin nasa huling 10% na lang ako sa panahong ipinagkaloob sa akin para maglingkod bilang Pangulo. Ipinangako ko ang judicial reform at talagang ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para tuparin ito. Pero namang di ko kayang gawin ang lahat at di ko tangan ang lahat ng susi para gawin mas epesyente ang ating sistemang pangkatarungan. Meanwhile, Supreme Court's Technical Working Group will hire experts in the last quarter of the year for the designs and structure of the 9-story building to be released next year. The start of construction will be in 2017 and to be completed in the year 2019. For the People's Television, Brock Ignacio.